Mga katanungan. Nananatili ang mga katanungan sa aking kaisipan. Bakit nga ba? Bakit nga ba nakakasalamuha natin ang ibang nilalang sa mundong ating ginagalawan? Bago ko simulan ang kwento, ay dalangin ko sa Panginoon na sana bigyan nawa tayo ng proteksyon, lakas, at yakapin ang mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christi. Amen. Nga pala guys, bago pala ang lahat, nais ko po munang sabihin sa inyo na ito po ay re-upload video. Gawa ng nagkaproblema po tayo sa music, particular sa video na to, no? Nagkaroon po tayo ng copyright claim sa third party regarding sa music na kanila daw po. So nalaman ko rin na may mga ganun pala talagang strategy na nag-upload sila ng free daw na music. Tapos later on, kiniklaim nila na kanila. Siyempre, ang revenue ay mapupunta sa kanila. So sayang naman po yung effort po natin, di ba? So ang ginawa ko, nire-upload ko yung kwento tapos inayos na rin ng konti. So tara at simulan na po natin. Hello Idol Alex. At sa lahat ng mga suking taga-subaybay ng Southern Mindanao Channel. Ako po ito si Loloy na nagnanais maibahagi sa inyo ang karanasan ko pero sorry guys. Di ito tungkol sa usaping aswang, maligno, etc. kundi tungkol ito sa pagkikisalamuha ko sa isang tao na puno ng misteryo ang pagkatao. Nakatira ako sa lupa namin sa bundok na may layong 32 kilometro mula sa city proper sa Mindanao. Nakabili kasi ng lupa ang mga magulang ko roon at nung mga panahon na yun ay kukonti pa lamang ang mga taong nanggaling sa city proper o lowlanders na nakatira sa lugar nung lumipat kami mula sa syudad. Ang mga original na naninirahan doon ay mga Highlander natives o yung mga Higaunon tribe, isa sa mga indigenous people sa bansa natin. Iba ang kanilang lifestyle, kultura, paniniwala at salita kaya nahihirapan kaming magsemento ng human bonding sa kanila. Although mababait naman po ang mga lumad, pero iba pa rin kung may taga-lowlanders na makadaupang palad mo. Laking tuwa na lang naming buong pamilya na may isang taong dumating na siyang magbabantay o caretaker sa isang lupa na di kalayuan lang sa amin. Pero di rin ganong magkalapit ang mga bahay namin. Kung may imagine niyo po ang isang chocolate hills sa Bohol, ganun kalayo ang pagitan ng bahay namin. Sa kabilang side siya ng burol at kami naman ang sa kabila. Siya ang pinakamalapit na lowlander sa bundok. Siya si Manong Isko. Opo, tunay na pangalan at nasa early 30s na ang edad nito na may taas sumigit kumulang 5'2" o 5'3" ang height. Sa umpisa, wala kaming nakikitang kakaiba sa kanya. Palakaibigan, palatawa, matulungin kaya madali niyang nakuha ang tiwala naming pamilya. May kasabihang makikilala mo lang ang isang tao kung matagal mo na itong nakasama. Yun nga at totoo. Isang pagkakataon, maagang-maaga dumating si Manong Isko sa bahay namin. Sinabi niya kay kuya na kailangan itong bumaba sa bayan at magdala ng maibibentang coffee beans dahil kakapanganak pa lang ni mama sa pang-10 naming kapatid. Hirap daw sila. Ayon pa kay Manong Isko, sinabi raw ni mama na sana may bumaba sa kanila at magdala ng maibentang coffee beans. Di kami naniwala sa kanya. Paano niya nasasabi yun 32 kilometro ang pagitan para malaman niya? Sagot ng kuya ko, nako, wala pa naman kaming tuyong coffee beans ngayon na pwede kong mabitbit. Oh, heto, dalhin mo tong dried coffee beans ko. Dalian mo ang pagbaba ng anak na ang mama mo 2 days ago at isang batang lalaki. Sabi ni Mang Isko sa kanya. Binagtas ng kuya ko ang 32 kilometrong layo pababa ng bayan. Tuwang-tuwa ang mama ko nung dumating ang kapatid ko. Doon nalaman ng kuya ko na 2 days ago, nanganak na pala talaga si mama ng batang lalaki. Walang mintis ang sinabi ni Mang Isko. Meron din isang pagkakataon na gusto naming maglaga ng mais o sinaing na mais pero kukulangin sa aming magkakapatid dahil 3 kaming mga barako na matatakaw sa pagkain. Inutusan ako ng kuya ko
na pumunta kay Manong Isko para manghingi ng mais na aming pwedeng mailaga. Akma na sana akong aalis nang marinig namin si Manong Isko mula sa gitna ng pataniman ng kape habang sumisigaw. "Huwag nang tumuloy, eto't bitbit ko ng mga mais." Nabigla talaga kami at nagkatingin ng magkakapatid. Ilang araw pa ang dumaan, kami na namang magkakapatid ang dumalaw sa kubo niya. Maliit lang ito, yung tipong tulugan na siya na ring lugar kainan, multipurpose kumbaga. Umupo kaming tatlong magkapatid sa sahig habang si Manong Isko naman nun ay nagsasaing. Napakunot noo kaming tatlo kasi ang kalderong gamit-gamit niya ay small size o pang-isahang tao lang talaga. Pabulong na nasabi ng kuya ko sa amin, "Ay Diyos ko, paano magkakasya yan sa atin? Sa akin palang kulang na eh." Bumaba saglit si Manong Isko sa bakuran. Kumuha ng talbos ng kamote para sa sahugan ng sardinas at siyang uulamin namin. Bumaba na rin ako at nakita ko si Manong Isko na nagsasalita ng mahina habang namimitas ito ng mga talbos ng kamote. Nang maluto na ang panangalian ay kumain na kaming apat, tatlo kaming magkakapatid at si Manong Isko. Pagkatapos kumain, ay di namin na kayang ubusin ng pagkain at talagang busog na busog kami. Natatawa at may halong kutya na sinabi ni Manong Isko sa amin na, "Oh, akala ko ba di sasapat ang pagkain? Bakit di nyo yata maubos? Meron pa oh." Gulat na naman kami. Paano niya narinig yung sinabi ng kuya ko? Minsan pa, sumama si Manong Isko sa lugar namin sa bayan. Mag-aalas 8 ng gabi, magkasama silang naglalakad ng mama ko sa gitna ng niyugan at may punong niyug dun na pinagkukunan ng tuba o yun bang coconut wine. Nagulat si mama dahil bigla na lang nabangga si Manong Isko sa puno ng niyug kaya natanong niya ito kung bakit. Sumagot naman siya at sinabing di raw siya sanay maglakad sa madilim. Pero nung makarating sila sa bahay, doon na niya sinabi kay mama na kinukulit daw siya ng isang kaluluwa na pinatay na isang basagulero sa bahagi ng lugar na yon. Nangihingi raw ito ng tulong sa kanya kaya sa kakaiwas ni Manong Isko, nabangga siya sa puno ng niyog. Totoo naman talagang may pinatay sa lugar na yon pero paano niya nalaman? Gulat na naman kami. Sa sumunod na araw bago magliwanag, nalaman ni Manong Isko na may sakit ng tigdas ang nakakabata kong kapatid na babae. At medyo malala na ito gawa ng natutuklap na halos ang balat sa sobrang kati at pamamantal. Kumuha siya ng kulay orange na soft drinks, inilagay ang laman sa baso. Tapos, humarap siya sa kakasikat pa lang na araw sa silangan at itinaas ang baso na animoy pari na nagmimisa hawak ang kalis. Nakikita naming kumikibot-kibot ang mga labi nito habang nakapikit. Nang matapos siya ay agad itong pinainom sa kapatid ko. Nagulat kami kinabukasan dahil wala na kaming nakikitang pantal o anumang sinyalis ng tigdas sa balat ng kapatid ko. Napakakinis. Tinanong ko si Mang Isko kung bakit kailangan sa silangang nakaharap. Sumagot ito na ang silangan ay larawan ng liwanag, bagong pag-asa at lakas. Dagdag pa niya, kapag magpapatayo kayo ng bahay ay tiyakin ninyong nakaharap ang pintuan sa silangan. Tiyaking makakapasok ang sinag ng araw sa umaga pagkat yun ay biyaya. Meron pang isang pagkakataon na inutusan ako ng kuya ko na hatiran ng tinolang manok si Manong Isko sa bahay niya kasi nagkatay kami ng manok noon. Bilin sa akin ng mga kuya ko na bumalik agad para sabay na kaming manangalian. Pagdating ko sa kubo ni Manong Isko, natagalan ako roon gawa ng napasarap ang kwentuhan naming dalawa. Pagkabalik ko sa bahay namin, ay wala na akong kakainin kasi akala ng mga kuya ko ay doon na ako kumain kasabay si Manong Isko. Umiyak talaga ako noon sa sama ng loob. Sinabihan na lang ako ng mga kuya ko na bumalik kay Manong Isko baka meron pang natira sa hinatid kong ulam sa kanya. Bumalik ako doon. Pagdating ko sa kubo niya, patawang sinabi nito sa akin na, "O ayan, tinirahan kita kasi di kanila tinirahan." Gulat na naman ako noon
Pero nung tumagal ay parang nasanay na rin ako sa ganun. Sa loob ng kubo niya, wala siyang ibang mga gamit o kahit bag man lang na sisidlan ng mga damit niya, kundi iisang pantalon at puting polo shirt lang ang nakahang. Tinanong ko siya kung bakit yun lang. Sagot niya sa akin, nasisira raw agad pag meron ibang damit na isusuot, pero kung iisa lang ay di agad nasisira. Sa isip ko, kabaliktaran yata yun. At dahil walang plancha, maayos niya itong tutupin at ilalagay sa ilalim ng unan niya, kaya parang planchado na rin ang dating. Ginawa ko na rin ang style niyang yun sa uniform ko nung mga panahong nag-aaral pa ako ng high school. Isang pagkakataon pa, nasa bahay namin si Manong Isko noon at nagkukwentuhan kaming lahat. Sinabi niya sa amin na kawawa ang lugar na ito balang araw. Tinanong namin siya kung bakit at ang sagot niya ay dadanak ang dugo sa lugar na ito at mag-aalisan ang mga tao rito. Early 80s to late 80s, napasukan ng Inpay ang lugar namin. Naging mainit ito sa mata ng militar at maraming pagkakataong nagkakasagupaan ang magkabilaang panig. Maraming namatay at nagsilikas ang mga taong naninirahan sa lugar namin. Nagkatotoo ang mga sinabi ni Mang Isko at nangyari ito isang dekada pa bago naganap. At dahil sa kakaiba niyang katauhan, naintriga at nahiwagaan na talaga kaming lahat sa kanya, kaya tinanong na ng mga magulang ko si Manong Isko kung ano ba talaga siya. Time-team kaming nakikinig buong pamilya sa kwento niya. Sabi niya, isa siyang bata na dating biktima ng kidnap noon ng mga taong halang ang kaluluwa. Marami silang mga batang nakidnap at dinala sa bandang lugar ng Sulo para ipakain sa mga tirong. Di ko pa alam noon ang itsura ng sinasabing tirong. Nitong nagkaroon na ng Google, na-search ko sa Visayan folklore ang itsura nito at para po itong orc ng Lord of the Ring movie. Ayon pa doon, ang tirong daw ay magiging alaga ng tao kung papakainin mo ito ng karni ng tao, partikular na ang karni ng mga bata, at ang kapalit naman ay ituturo ng tirong kung saan ang lugar na may mga nakalibing na mga kayamanan. At yun na nga po, nung nakidnap sila, sama-sama sila Manong Isko na ikinulong sa isang kwarto sa gitna ng kagubatan ng Sulo. Ayon pa kay Manong Isko, napapansin niyang araw-araw nababawasan sila ng isa o dalawa sa kanila. Yun pala, dinadampot ang mga kapwa bata ng mga taong kumidnap sa kanila at malamang ipinakain ng mga yon sa tirong. Isang gabi, habang natutulog si Manong Isko, may isang matanda na gumising sa kanya. Nung tinignan niya ay nakita niyang nakabahag ito at maputi ang buhok. Sinabihan siya nitong tumakas na dahil siya na ang kasunod na ipapakain sa tirong. Sumagot naman si Manong Isko, sabi niya, paano ako makakatakas ang daming nagbabantay sa labas? At di ko alam kung saang lugar to, nasa gitna kami ng kagubatan. Sumagot naman ang matanda. Sinabi nito na umawak lang daw si Manong Isko sa kanya at sabay silang lalabas. Yun nga ang ginawa nila. Habang dumadaan daw sila sa harapan mismo ng mga kidnappers nila, laking pagtataka ni Manong Isko dahil wala itong mga reaksyon na tila wala silang nakikitang may mga taong dumaan sa harapan nila. Doon na sinabi ng matanda na siya ang aghoy ni Manong Isko. Sa kanya ko unang narinig ang salitang aghoy at gaya nga ng sabi ko, wala pang Google noon kaya no idea talaga ako sa itsura ng sinasabing aghoy. Nung magkaroon na ng Google, na-search ko sa Meat Museum site na ang aghoy pala base sa definisyon nila, is a race of little barefooted creatures with yellow hair and that befriends humans and help them recover lost items. They are little men and women with fair smooth skin and always barefooted. Their eyes are deep set with color ranging from blue-green to brown. They came out of their tres at night where they befriend to kind persons. At ang sabi ni Manong Isko ay may kakayahan din daw itong magbago ng kasarian o edad, pero ang orihinal na anyo nito ay nakabahag na matanda at maputi ang buhok. Lagi silang magkasama sa lahat ng pinupuntahan nila noon, pero tanging si Manong Isko lang ang nakakakita sa kanyang aghoy. Minsan pa,
Meron daw silang nadaan ng bahay at sinabi ng aghoy na kawawa ang babaeng may sakit sa bahay na yan. Tinanong ni Manong Isko ang aghoy kung paano niya matutulungan ang babae at bakit nagkasakit. Sagot naman ito sa kanya na tignan ang babae sa loob ng bahay kaya nakikitabi muna sila sa may-ari at sinadya talaga ang pakay na makatulong sa may sakit. Kaya malugod naman silang tinanggap ng buong pamilya ng babae na animoy. Tinanggap na nila na mawawala na ang babaeng miyembro ng pamilya. Nakita ni Manong Isko na napakalaki ng tiyan ng babaeng nagkakasakit. Matapos makita yun, bumaba muna si Manong Isko at kinausap ang matanda niyang aghoy. Ang paliwanag nito sa kanya, naglalaba raw ang babaeng yun sa sapa nang pasukin ng linta ang maselang bahagi ng katawan. Nangitlog ito sa loob at dumami ng dumami ang linta. Tinanong ni Manong Isko kung paano malutas ang problema. Sinagot siya ng aghoy na yung kambing na alaga ng pamilya ng babae ay ibibitin daw sa ibabaw ng bahay sa bandang sala kung saan doon sa ibaba noon pauupuin ng babae. Ayon pa sa aghoy ni Manong Isko, babalatan daw ang kambing ng buhay. Kailangan, bawat patak ng dugo ay tatama sa ulo ng katawan ng babae hanggang sa makapaligo na ito ng dugo. Kinausap ni Manong Isko ang buong pamilya at dahil desperado talaga silang gumaling ang may sakit, sumusunod na lang sila sa kung ano man ang sinasabi ni Manong Isko kahit na di naman nila ito lubos na nakikilala. Pero di na yun ang mahalaga sa mga oras na yun kundi ang buhay ng may sakit na babae. Wala pang mga animal rights advocates noong mga panahon na yon na nagbabawal ng tortures sa mga hayop at isa pa, para rin naman po yun sa ikabubuti ng nagkakasakit. Habang binabalatan ng buhay ang kambing, sobrang iyak daw nito na kung maiintindihan lang ng tao ay baka malulutong na murang maririnig sa buong kabayanan. Nung halos naliligo ng babae sa bumubuhos ng dugo ng kambing, bumulwak palabas sa kanyang maselang bahagi ng katawan ang napakaraming linta na may iba't ibang kulay at laki. Meron pa daw parang caterpillar sa laki. May parang sea cucumber ang hugis. Maraming mga tila butay ng langka na mapuputi ang lumalabas at yun daw ay mga anak at itlog ng linta. Naamoy kasi nito ang dugo ng kambing kaya nagsilabasan silang lahat. Dahil dun, umimpis na parang salbabidang binutasan ang tiyan ng babae. Gulat, pandidiri at takot ang naramdaman ng buong pamilya ng babae nang masaksihan ang nagaganap. Inutusan ni Manong Isko ang pamilya ng babae na balutin sa kumot ang mga linta, dalhin sa labas ng bahay, buhusan ng gas at silaban. Pagkatapos nun, makalipas ang isang buwan, binalikan ni Manong Isko ang babae. Nakita niya itong masigla na at nagkakulay rosas na ang pisngi nito na tanda ng kanyang kalusugan. Habang nagkukwento, umarap si Manong Isko sa papa ko at sinabing, sa Surigao, may isang yungib doon na tinawag nilang yungib ng mapulang lupa. Sa loob nito, merong isang malaking kalansay ng tao. Hindi ordinaryo ang laki nito dahil aabot ng 8 talampakan ng laki. Isa itong kalansay ng higante na sa bungo pa lang ay sinlaki na ng gilingang bato ng mais. Sa bundok kasi, malayo ang gilingan kaya merong 2 magkapatong na bilog na bato na may butas ang ibabaw at dun ilalagay ang mais at paiikutin ang ibabaw ng batong malapad para magiling ang mais at ang tawag po doon ay bugas mais o kalimbugas. Ganoon daw kalaki ang bungo ng kalansay na yun. Sumagot naman si Papa, sabi niya, Isko, maaari mo ba akong samahan sa yungib na yon kung nandun pa yon? Isang napakalaking discovery ito sa archaeologist at marirewrite ang history books at masasabing meron pala talagang higanting naninirahan sa Pilipinas noong sinaunang panahon. Umuo naman si Manong Isko noon pero isasangguni niya raw muna sa matandang aghoy kung papayagan ba niya ang mga planong ito. Makaraan ng ilang araw, sinabi niyang pumayag naman daw ito pero di pa napapanahon para gawin ang mga plano na yon. Sa ngayon, maaaring natuklasan na ng mga treasure hunters o mga looters ang kalansay ng higante. Sinabi rin ni Manong Isko sa amin na aalis na siya sa bundok bilang caretaker ng lupa sa di malamang dahilan. Nagulat at nalungkot kaming lahat sa sinabi niya.
Ayaw ni mama na umalis si Manong Isko kaya hinarap niya ito at kinausap. Isko, bakit kailangan mo pang umalis? Di ka naman iba sa amin eh. Kawawa ang mga anak ko kung wala ka. Matiwasay ang loob namin dahil dito ka. Alam namin na kasama ka ng mga anak namin sa bundok. Huwag mo naman silang iiwan, Isko. Malungkot na wika ng mama ko. Sagot naman ni Manong Isko. Kailangan ko talagang umalis, Manang, dahil meron pa akong mga librong dapat pirmahan. Sumabat si Papa noon at nagtanong. Anong libro yun, Isko? Hindi yun libro tulad ng makikita sa literal na library, Manong. Ibang libro po yun. Gustuhin ko mang ipaliwanag sa inyo pero di pa napapanahon. Tsaka huwag kayong mag-alala. Di ko iiwan ang mga bata sa bundok. Basta andyan lang ako sa kanila lagi. Mahiwaga niyang tugon. Umiyak na halos si mama sa lungkot dahil napapamahal na kaming lahat kay Manong Isko. Sabi naman ng kuya ko, Manong, pwede ba akong sumama sa mga pupuntahan mo? Tumitig si Manong Isko sa kuya ko ng malalim at sumagot. Pag-aaralan ko pa, Dodong, ang pagmamapa ng ugali mo kung dapat ka ba o hindi. Basta malalaman mo na lang. Sambit niya kay kuya ko. Di na namin napigilang umalis si Manong Isko at sobrang lungkot kaming lahat noon. Humagulhol talaga si mama at iba naming mga kapatid. Isang linggo matapos umalis si Manong Isko sa amin, may dumating na babae sa bahay at nagpakilalang kapatid niya si Manong Isko. Sinabi nito sa amin na inilibing na nila kahapon lang ang bangkay ni Manong Isko. Nagulat kaming lahat dahil ang lakas-lakas pa niya nung umalis ng bahay. Tinanong ng mama ko kung ano ang sakit ni Manong Isko. Sumagot ang babae na kanser sa suso o breast cancer. Litong-lito si mama kasi ba't isang linggo lang ang lumipas ay namatay kaagad samantalang ang breast cancer po ay mahabang panahon muna ang labanan nito bago ka igupo. At meron din palang breast cancer sa lalaki. Hanggang sa paglisan ni Manong Isko ay mahiwaga pa rin. Dinalaw namin ang kanyang puntod na sa lupa lang inilibing. Ilang taon pa ang dumaan, namatay din ang kuya Dodong ko. Siya yung kuya ko na gustong sumama sa kanya noon. Baka tamang panahon na yun ayon sa sinabi ni Manong Isko. Hindi po ito likhang isip lamang kundi buong buo at totoong totoo po na kahit hanggang sa ngayon ay kaya pa naming isalaysay buong pamilya namin. At sorry po kung di nakakatakot o aswang story ito. Bukas po ako sa inyong puna o opinyon. Basta iisa lang ang masasabi ko. Kung ginawa ng Diyos ang daigdig para lang sa tao, sayang na pagkagawa at sobrang laki naman nito kung para lang sa tao. Hanggang dito na lamang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa inyo. Ako po ito, Alison Upaon o Loloy ng Mindanao. Ang mundong ating ginagalawan ay nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience.